Usapan natin ngayon, ito po, no, si Grace po, designated tagapagtanggol ka ba ng BICAM? Nakikita mo ba? Alam mo, Grace po, dalawa lang yan eh. Bakit siya yung tanggol ng tanggol? Tapos yung pagtatanggol niya naman, malayo sa hulog, no? Siguro tawa lang ng tawa si Martin tsaka si Saldi ko ngayon. Alam naman natin lahat, no? Huwag na tayo magkunwarian. Ayon po kay Vice President Sara Duterte, ha? Ang may control po ng budget ng Pilipinas, hindi lang po to ng Kongreso, ha? Ang may control po ng budget ng Pilipinas ay walang iba kundi si Martin at si Saldico. Minsan nakakatawa si Grace po, no? Dalawa lang yung nakikita natin diyan eh. Yung kumbaga gusto niya magpa-impress na siya yung may papel talaga, no? Alam naman natin lahat na kayong mga senador sumunod lang kayo kay Martin eh. Yan na rin yung budget. What Martin gets, what Martin wants, Martin gets. Pero, kanino namumuhi ngayon? Namumuhi ngayon dito kay Grace po. Dahil siya yung naging designated na tagapagpaliwanag. Kahit walang tagapagtanggol ng mga kinatkong ninyo sa BICAM. Ang ganda ng ng trabaho mo, Grace po, no? Tagapagtanggol ka ng mga kinatkong. Sa'yo ngayon yung nagagalit yung tao, no? Sa'yo nagagalit. Hindi. Pero yung mga totoong may control ng budget, pakuya-kuya-kuy lang. Alam na, mas naniniwala kami kaya eh. Tama naman yun, nabiyayaan siya. Pero ibig sabihin, iba po yung nabiyayaan lang, iba talaga yung nagkamal, di ba? Ito, kumbaga, buto lang yan eh. Buto lang yung hinagi sa kanila eh. Pinagtanggol na lahat. Samantalang yung mga totoong nagkakamal, yung totoong mayroong control, dehin bokiki. Sanay. Sanay na may nagtatanggol sa kanya. Alam nyo, okay lang yun na sa Kongreso, sa House of Representatives. Talagang yan, kada salita ni Martin, yung grabe magsipalakpak yung mga Grabe magsipalakpak eh. Hanggang ba naman sa Senado, Martin, meron kang mga alagad? No? Alagad. Grabe, okay lang kung alagad ka ng senador eh. Alagad ka pa ng congressman eh. Never pa po nangyari. Na sa buong kasaysayan ng Senado at HOR na mayroong sunod-sunuran ng mga senador dito sa Speaker of the House. Kahit po yung mga pinaka makakapangyarihan na nakilala kong Speaker of the House katulad ni Ramon Mitra at ni Jody Venecia. Ngayon lang po ako nakakita ng mga ng Senado na palasuko. Kaya po palitan natin yung mga yan. Huwag po nating iboto yung mga susuko lang din kay Martin balang araw. Correct kayo dyan. Nakita ko rito na malamang napangakuan niya ng posisyon after ng career. Opo, may pinag-uusapan na po ngayon na after ng 2025, willing siyang tumanggap ng cabinet position. Akalain mo nga naman, no? Wala ka halos silbi sa loob ng 6 na ilang dekada mo. Dekada ng senador yan eh. Okay. Si Nebriha po. Kilala niyo ba lahat si Nebriha? Colonel Nebriha? Yung pong pagkahulihan po ng MMDA. Yun pong matapang doon na sumasagot sa lahat ng mga matatapang. Si Colonel Nebriha po yun. No? Ayan po. Ngayon po si Colonel Nebriha, pumalag na po. Hindi na rin po natiis ni Colonel Nebriha na yung ginagawang pagko-contempt ng Senado, ng Kongreso, HOR pala, o ng partikular ng Quadcom. Dito po kay Wilkins Villanueva. Hindi, Colonel ba si Wilkins o General? Hindi ko na matandaan. Okay. So, may sinabi po si Colonel Nebriha,
At iba pa pong mga balita, yan ang pag-uusapan natin. Pero okay, pag-usapan natin, no? Unahin na natin to si Kernel Nebreja. Alam nyo, hindi na po nakatiis, no? Si Kernel Nebreja dahil po sa ginagawa pag-contempt. Ang sipag naman po ni General Wilkins na sino ba yung general? Si Wilkins o si Nebreja? Nalito na ako. Ang sipag naman po niya, sumasagot po lahat. Tuwing nakikita ko po nag-guest si Nebreja, hindi naman po siya naglulubay, no? Kinontempt po siya. Kinontempt po si General Wilkins dahil hindi po gusto yung sagot. Hindi po dahil sa hindi sumasagot, hindi nakikipagtulungan. Ayaw nyo lang yung sagot. Grabe naman kayo. Kaya po, ewan ko napakarami na pong retired general. Yan, si General De Leon, ito po si Captain Dado. Minsan gusto kong tanungin si Captain Dado, bakit kapitan lang po kayo? Mamaya nga, pag nagkausap nga kami niyan. Eto pala, nagsalita rin si Colonel Bato tungkol po kay General Wilkins. Sabi po ni Senator Bato. Excuse me po. Mr. Congressman, you are so fond of citing in contempt people who don't give into your desires. Your abuse of power is not unlimited. Wilkins' track record in law enforcement is unblemished while you have a history of destroying this country. Yan po ang address ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito po kay Paduano. Kilala naman po natin si Paduano, no? Bakit sinabi po yan ni Senator Bato na may history si Paduano ng destroying this country? Kita niyo po, talagang mga hindi ako nagkakamali, mataas na pinuno ng ABB yan, no? Si Paduano. Hindi po, senador na siya ngayon. Siyempre, mas mataas yung senador kayo. Biruin mo, ngayon po baliktad Marami na po mga retired general, colonel, mga retired PMAers na very vocal na. Pero ito po si Nebreja, hindi na po siguro nakatiis, no? Si Nebreja po ay active na MMDA. Kung hindi ako nagkakamali, active pa yan, di ba? Okay, ito po yung sinabi niya, Mr. Congressman, there are men who live by a code. Makinig kayo kayo sa Quadcom. Mr. Congressman, there are men who live by a code. My honor is my life. Take away my honor and my life is gone. Ganyan pala yung nila, no? Yung mga honorable. Kaya po bigla ko lang naalala si General Angelo Reyes, di ba? Pinahiya ni Trillanes doon sa Senate hearing. Di ba anong ginawa ni General Angelo? Kung yung honor, eto pala yun, yung honor, no? My honor is my life. Take away my honor and my life is gone. Ngayon, mas nauunawaan ko na kung bakit nagpatiwakal si Angelo Reyes. Kung yung honor niya ay winakasan na nito ni Trillanes sa Senate hearing. No? Pero ito po, kita nyo, dating mga mga kalaban ng pamahalaan. Sila po yung mga mahilig mag-contempt. Sila yung mahilig magpakulong. Sa Committee on Good Governance naman, di ba? Ang nagpakulong kay Attorney Lopez. Ito naman si Franz Castro na kasalukuyang convicted bukod sa involvement niya sa Makabayan Black.